kampo dito sa amin sa Amplifao. Barangay Amplifao. Munisipyo ng Itogon, province ng Mindoro. Dito po sa Mount Ulap is may dalawang peak, then isang summit. Ang first peak natin is ang Banao Paway. 3.6 kilometers magmula dito hanggang doon. Tapos ang taas niya is 1,788 meters above sea level siya. Then ito is may mga baka dyan, kaya bawal magsigaw-sigaw dito. Kasi pag nagsisigaw kayo, lalapit yung mga baka. Kasi gano'n ang pagtawag ng mga may-ari. Pinapakain nila ng asin. Then second peak natin is ito yung Gungal. Ang tamang pronunciation nito is Gungal. Meaning is messy. Magulo. Kasi yung tubo ng bato is parang sungki-sungki. Dito is yung highlights ng Mount Ulap. Dito rin may maraming pinagbabawal dito. Bawal maglaylay ng paa dito sa dulo. Bawal jump shot. Pwede ko pa po. Bawal din ng 1-foot stand. Tapos tatlo lang ang pwede dito. Then dito pwede grupo. Bawal din makyat sa mga may pinayagan nga kami noon dito na 1-foot stand. Pero talagang isa lang paa niya. Kaya pinayagan. Nandito na rin yung CR. Kasi dito hanggang walang CR. Dito lang siya. May portal tayo. Then last peak natin is, yung akyat natin is summit, yung Mount Ulap na siya. 6.5 kilometers magmula dito. Tapos sa baba nito is campsite. Then mga 20 minutes siguro nandun na tayo sa store. May store dyan, 7-Eleven. Dito is ito kasi is pasture land siya. Kaya may mga baka tayo makikita. Pag nakasalubong natin, tayo na lang ang umiwas. Ay, yung basura nga na pinagbalatan natin. Bawal mag-iwan dyan. Bulsa na lang natin tapos. Ang lahat-lahat po yan is 9.1 kilometers hanggang matapos. Sa exit, iba ang entrance natin, iba ang exit natin. Entrance natin dito, tapos exit natin sa Santa Fe. Doon na maghihintay yung sasakyan nyo. May wash area na doon. May paliguan na. Kung gusto nyo magtampisaw sa ilog, pwede rin. So, bago tayo umakyat, prayer muna. Good morning. Welcome to Run, Climb, Repeat. Kung naihilig kayo sa hiking, sa outdoors, sa camping, sa pamumundok, you've come to the right channel. Andito tayo ngayon sa start ng trail ng Mount Ulap. Sama natin si Kuya Noe. Siya ang isa sa guides natin. Yung isa nasa unahan. Kami ang sweeper. Yun yung paligid, oh. Puro hamog, puro clouds. Kaya nga Mount Ulap. Samahan niyo kami. Mount Santo Tomas, may mga tower. Tapos down there is Cannon Road, and then Lingayen Gulf, Pangasinan or Lingayen. Dito lang, May ulap pa wild. Minasa-masa. Tapos may tumusok sa kamay niya. Tapos nagsalita siya. Asinas balitok. Ayun pa. Tumtumbok. Ang ibig sabihin, dumadaon itong ito, tumutusok. Noon. Kaya mula noon, yung pangalan
Tumtumbok. Tumutumbok. Tumutusok. Ang ibig sabihin. Natusok kasi yung kamay niya eh. Ng gold nuggets. Wow, gold na pala yun. Oo. Yung kasi ang livelihood dito eh. Mining. Pagmimina. Kaya nagtatanol sila. Gumagawa ng maliit na butas. Then doon na sila naghahanap sa loob. So, almost 1 hour na ba tayo nag-hike, kuya? Oh, ito na yung view natin. Ito na yung paligid natin. Ganda-ganda dito sa Mount Ulap. Oh. 6:44 tayo nag-umpisa. Narinig ko nga, sabi mo, kuya. 6:44, ano na, 7:30, 7:36. Oh, ang ganda, oh. Sadya kayo dito, ang ganda sa kanila. Fresh air. Masa-masa pa nga eh. Oh, yeah, may pumapatak-patak pa na ano. Naipong tubig sa dahon yan. Hindi naman siya actually ulan. Ayan, kasamahan natin. Papunta na sa fog. Ayan, sunod tayo. Yung pine tree dito is dalawang klase. Oh? Okay. Ano yung una, kuya? Pero hindi siya tumutubo yung isa dito. Pero ang pine tree dito sa Pilipinas, dalawa lang. Okay. Ang Benguet pine is ito. Yung Benguet pine is yung pine needles niya is tatlo ang pine needles niya. Yan. Okay. Yan, tatlo ang pine needles ng Benguet pine. Okay. Pero yung Davao, dalawa lang. Diba? Sarap pagkasama mo yung guide. Dami yung natututunan. Ito daw ay wild berry. Wild strawberry. Ang tawag namin is pinit. Pinit. Yes, sir. Sa Kankanaay, dialect ng Benguet. Kasi ang dialect ng Benguet is marami, 5. Isang Kankanaay, Ibaloy, Kalanguya, Karaw, at saka Iwak. Wow. Depende sa 5 location tribo yan. yun. Kaya yung mami na nandyan is Iwak. Sila kasi ang naunang naghimpil dyan sa baba ng Mount Ulap sa Tiking. May mami doon. Noong 2015 na nag-open kami, open pa siya, nakikita pa siya. Nandun pa lang sa Kabaong, nakaganon siya. Wow. Tapos butot balat. Yung isa kasi ninakaw, yung may tato. Okay. Ninakaw yun. Pero yung nandyan pa rin, pati yung kabaong niya, nandun pa rin, hindi pa rin nasisira. Kaya sinara para May fence na preservation. siguro. Oo. May gate. Hindi, nilagyan ng bato. Parang kabitik lang. Pero tanaw, kita mo siya. Hindi, Hindi na. sarado na siya. Kasi nakakawin lang. At saka kwan, iba na yung daanan natin, iba na yung ruta. Dapat lang. Doon kasi pababa mas kwan Steep. steep, tapos may bulubid ka pang hawakan, kaya delikado. May Pero adventure dito pa naman sa kwan, kabila, pwede kang mag-shortcut. Pero doon ka rin labas. So may mami pa pala dyan sa unahan. Nandiyan pa. Pero yung iba, hindi na siya nag-open. Marami pa doon sa kabila. Sa tinatawag namin na lipit. Kasi isa lang talaga ang pwedeng dumaan doon. Kasi ang ibig sabihin ng lipit is makitid. 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 Ganun lang yung daanan. Isang tao lang talaga at a time. Pag ganun, kuya, hindi kayo magkakaintindihan. Ang Kangkanay tsaka ano ba yun? Ibaloy ba yun? Ibaloy, tsaka Kankanaay, hindi. Talagang hindi? Hindi sila Ang galing ano. Pero kung makihalubilo ka lang, Mapipick up mo na. mapipick up mo. Kaya ko, naintindihan ko Ibaloy at saka Kalanguya. Pero yung salita ng Karaw at saka Iwak, hindi ko na alam. Parang yung Karaw tsaka Iwak, ngayon ko lang narinig, kuya. Ang Iwak kasi doon sa boundary ng Itugon at saka Biskaya sila nakatira. Sadyain na talaga. Tapos yung Karaw, maliit lang na community doon sa bukod yun.
Sabi mo na yun lang ang alam. Ang ganda oh. Kaya nagsisimilar kami dyan. Tour guiding. Ingat kayo dito. Bababa siya. Private to public. Okay, sabi ni Kuya Guide Noe, 600 meters na lang, nasa first peak na tayo, 3 kilometer mark, and white background. So ito yung big one, photo ops. Unfortunately, maulap sa maulap. 9-10 kilometer 4, kaka 3 hours na tayo, more or less. Ganda yung mga puting yon, PMA, Yung green at saka puti. Tapos yung pinakadulo dun sa yung white na may ganun, okay. SM Baguio. Ay oo nga no, katapat natin mismo. SM Baguio, nice. Tapos yung dito sa kabila, Texas Instrument, yung malalaking building dito. Tabi Ayun. sa tabi ng Texas Instrument. Tabi ng PMA. Yan. Oh. May bangin siya no, pag ganun. Oh. Wow. Swerte tayo, nagka-clearing oh. Yan ang Baguio. PMA, Texas Instruments, Baguio City. Water doon. Water treatment daw siya ng mining company ng Felix. Yeah, Felix Mines. Kung mapansin nyo, may 3 pools dyan. Yung medyo toxic pa daw, titreat nila, tapos ipipurify nila. So 2 or 3 stages siya. Tapos diretso na sa ilog. Sa ilog papuntang San Roque Dam ba yun? Which supplies Pangasinan. Water irrigations. Ayan, makikita nyo yung tubig doon. Tapos banda sa kanan, na sila mining community na sila, may eskwelahan pa daw sila dyan. So Mga building na yun. ayan na. Inabot na nila yung kabilang side no. Guys, na-discuss na ni Kuya yung water treatment ng Felix Mining. Kung mapapansin nyo tong area na to sa baba, may flat na yan. Sige Kuya, kwento mo nga. Yung flat na yan, dating tailings dam, yan ang tailings dam ng Felix, first tailings dam. Tapos nung napuno na siya, reforest, tapos lumipat ulit ng ibang area, tapos doon na ulit magtatapon ng waste nila. Nice. At least no, yung impact sa environment hindi focus sa isang spot lang. Galing. Puro puno na nga oh. Oh. Siksikan yung puno. Dito tayo sa kilometer 6. Kapag photo ops na dun sa Gungal, $11:30. Ito na yung summit. Ito na sila. Sakit na. Camp 2 ng
Mount Ulap. Ayun yung mga baka. May mga ibang tents na naka pitch. Camp 2 with the tents and the cows. Guys, kilometer 7, a few meters pabalik doon yung 7-Eleven. Nakalimutan kong i-video, sorry. Pero pwede kayong magpaluto doon ng lunch. Meron silang mga rice meals, meron silang instant noodles at soft drinks tsaka kape. $140, 7 hours mula na nag-start kami eh. Yan tayo ngayon sa kilometer 8. We're down to our last kilometer. So what do I think of Mount Ugo? It's beginner friendly, pero itong part na huli, ingat kayo kasi steep yung pababa. Pero generally speaking, yakang-yaka ng beginner to. Just prepare, mag-jogging pa rin, mag-stairs, try to lose weight para di kayo masyado mabigitan sa sarili nyo. Carry na rito isang backpack with 1 liter of water or 2 para sure, para safe. Oo nga eh. Mauna ka na. So ito yung last kilometer natin. Puro semento na, ginawa daw nila kuya. Dati daw hindi ganito rito. So warning, mas masakit sa tuhod. Pero at least mas safe, may mga handrails na. Ayun, iwas dulas din. Konti na lang yata, highway na. So let's go. Tayo galing stairs tayo. Tapos welcome to Sitio Santa Fe na. Descends the trail, guys. So if you found any value in this upload, I hope you can hit the like and the subscribe button, and safe trails everyone.